Sino ba talaga itong mga Hudyo o mga Israeli? Ano ba talaga ang kanilang tunay na kultura? Ano ba talaga yung kanilang ugali? Nananakit ba sila sa mga hindi katulad nila mga sangkay? Eto, mas maliliwanagan po tayo dahil marami sa mga kababayan po natin na nagtrabaho o nagtatrabaho doon sa Israel ang nagsalita tungkol sa malaking katotohanan tungkol sa mga Hudyo. Hello, what's up mga sangkay? Kamusta po kayong lahat? Lalong-lalo na po yung mga solid sangkay dyan. Bago tayo magsimula, paki-subscribe po muna yung ating channel, yung mga bago pa lamang po dito. Tingnan nyo po sa ibaba, may makikita po kayo dyang subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. At kung kayo ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kalilimutan, syempre na i-follow ang ating Facebook page. So maganda po yung ating topic ngayon, no? Ano ba talaga ang tunay na ugali ng mga Israeli o mga Hudyo? Ngayon mga sangkay, may nakita po akong video. Ito pong it's a Lori thing. Hello po, Ma'am Lori. Hiramin ko muna yung video mo kasi gusto ko pong malaman kung ano ba talaga itong sinasabi mong totoong ugali ng mga Israeli, no? So siya po ay nag-work sa Israel. At dito naman mga sangkay, magbabasa-basa po tayo ng komento ng marami sa ating mga kababayan tungkol po sa mga Hudyo. Sila po mismo ay nagkomento mga sangkay. Ayun, marami po ang curious. Gusto pong malaman ng mga kababayan natin kung ano nga ba talaga yung ugali nitong Israel. Kasi marami pong nagpapakalat ng mga fake news, misinformation, ang lulupit daw ng Israeli, mga Hudyo daw po nakakatakot. Well, tingnan po natin sa mga kababayan mismo natin. Tandaan po natin, pagdating po sa mga nananrabaho ng mga kababayan natin sa ibang mga bansa, meron po talagang masasabi silang, itong amo ko mabait, ito namang amo ko nakakatakot, nananakit, itong amo ko delikado. Pero mga sangkay, ang nakapagtataka dito sa mga nananrabaho ng mga kababayan natin sa Israel, halos pare-parehas po sila ng sinasabi. Ito, panoorin po muna natin si Ma'am Lori, no? Hello po, shoutout kay Ma'am Lori at siguro i-subscribe nyo na rin mga sangkay after nyo pong mapanood ang video na to. OFW, today's vlog, ano ba talaga ang ugali ng mga Israeli? Ayun. Ang sabi nga nila, hindi mo raw malalaman ang tunay na ugali ng isang tao kung hindi mo siya nakakasama sa bahay sa iisang bubong. Kami mga caregiver dito, ang trabaho namin is 24/7. Minsan lang kami nakakalabas once a week kapag day off, pero may mga live out din na lumalabas paggabi. So kami ang nakakaalam kung ano yung tunay na ugali ng mga Hudyo. Ayun. Kaya wag kayong makikinig sa mga nagko-comment lang mga sangkay na mga hindi naman po nakasalamuha yung mga Hudyo. Sila mismo, yung mga nananrabaho doon, mga sangkay, mga OFW na mga kababayan natin, ang may alam kung ano nga ba talaga ang totoo. Siyempre, may mabait, may masungit, may maldita, may kuripot, may galante. Pero takot silang manakit. Ulitin ko ha, takot silang manakit. Kaya yung mga nagsasabi na mga malupit, terorista, rapist ang mga Israeli, huwag naman ganun, huwag kayong mag-judge. May nabalitaan na ba kayo na ni-rape, sinaktan, pinatay na Pilipino dito sa bansang Israel? Wala tayong nabalitaan ganyan, mga sangkay. Kahit isa-isang bansa, na never po natin nabalitaan na mayroon po mga boss ng mga OFW na nanakit sa ating mga kababayan. Wala, diba? Kaya, huwag kayong ma-brainwash through social media. Ayun, huwag kayong ma-brainwash. Iba kasi nagpapa-brainwash lang din sa social media. Yung mga comment ng iba mga sangkay na akala mo nagtrabaho doon sa Israel. Well, mga OFW. Mamaya, magbabasa pa tayo after neto, mga sangkay. Maraming mga anti-Semitism, anti-Zionist na nagkalat. So, alamin niyo muna, ang payo ko nga pumunta kayo dito. Mag-apply kayo dito. Mag-apply. Makisalamuha kayo sa kanila. Makipag-communicate kayo. Alam niyo ba na kapag humingi sila ng pabor sa amin, or ay, tudaraba, thank you very much, thank you for coming. It helps me a lot. Sa madaling sabi mga sangkay, sobrang sila sa, alam nyo, para silang nagkakautang na loob kahit sila naman talaga yung boss. Ganun po kababait
Di umano, ayon po sa kanila. Hindi naman pa ako nakakapunta sa Israel, pero ayon po sa mga kababayan natin na nagkikwento, ganun daw po talaga yung ugali nitong mga Hudyo. Kaya karamihan po sa kanila, kahit sobrang tagal na doon, ayaw po umuwi mga sangkay sa Pilipinas kasi nahuhumaling po sila sa bansang Israel kasi ang babait po ng kanilang mga boss. Napaka, ina-appreciate nila yung mga ginagawa namin sa kanila. Yun, kaya huwag kayong mag-judge yung mga anti-Semitism dyan. No hate. Siyempre, tapos tinuturing talaga kami mga kapamilya dito. Tinutulungan daw po sila. Yun, kaya kami yung tanongin nyo kung ano yung tunay na ugali ng mga Hudyo. Good. Yun lang, sana nakatulong, sana nagkaroon kayo ng kaalaman about mga Israeli. Don't forget to like and subscribe my... Ayan, mga sangkay, subscribe nyo na lang after nyo pong mapanood ang video na to. So, eto. Anyway, thank you po, Ma'am Lori. Okay. Tayo mga sangkay, dito tayo. Ito po yung mga experience na marami sa ating mga kababayan doon sa Israel, mga nag-work doon. Magbasa-basa po tayo para talagang malaman po natin ano ba talaga ang totoo. Ang nakakaano dito mga sangkay, pare-parehas po talaga sila ng sinasabi. Talagang ang babae, tumutulong. Kaya, papansinin natin sa mga komento nito mga sangkay, marami po dyan, matatagal na sa Israel. Ayaw po magsiuwian. Kumbaga, nagbabakasyon lang sila pag umuwi. Balik din kaagad sa Israel. Ito, basa po tayo. My experience dito sa Israel since 1998. Till this time, napakabuti nila sa lahat. Walang discrimination, hindi matapobre, bagkus matulungin. Bata, matanda, mag-offer, nagtulong kahit di ka kilala. Nag-o-offer daw po sila ng tulong kahit di ka nila kilala. Pag marami kang bitbit, maglalakad, pauwi, umadapa matisod sa daan mo, kahit di kotse, hihinto at tutulungan ka, babae man o lalaki. Galing, no? Parehas lang ang treatment, mayaman o mahirap, tatawagin mo sa pangalan lang, hindi uso ang ma'am o sir. Malaki pa ang sahod dito at maraming benepisyo. Ayan po hindi galing sa akin yan. Hindi kwento ng kahit na sino yan, yung mga nagtatrabaho doon sa Israel. Ito, going 22 years na kami dito ng anak. Citizen na rin kami. Okay? Going to army na rin siya next year sa ayaw sa gusto mo, maglingkod ka talaga sa Israel, lalo na citizen ka na dito. Dito sa Israel, totoo yan, dito mo makikita ang mga ugaling napaka down to earth nila na hindi ka itching, na kesyo, katulong, yaya, tagalinis, hindi family talaga ang turing nila sa'yo. Saan ka pa? Baligtad, amo ko pa magtimpla ng kape. Amo pa raw po niya ang nagtitimpla ng kape. Kung anong pagkain nila, pagkain mo rin. Ganun sila kabait. Kaya pinagpapala ang Israel. Ngayon, mga sangkay, sa Middle East, okay, sa West Asia, marami po diyang kwento yung mga OFW. Okay? At karamihan, sa Middle East, may mga issues po talaga. Saudi Arabia, ano pa ba, marami mga bansa dyan na kung saan nananrabaho yung mga kapwa nating kababayan. May mga reklamo sila sa kanilang mga boss. Pero sa Israel, wala mga sangkay. Never nagka-issue. Ate, ito, makikita niyo naman yung mga komento nila mga sangkay. Napaka down to earth daw po ng mga Israeli o mga Hudyo. Ito naman, 25 years na ako dito sa Israel at nakapag-asawa ng Jewish. Uy, masaya kami mga Pilipino dito. Sobrang bait mga amo dito. Wala kang masabi sa kanila. Diba? Ito ba, isa, mga sangkay. Family-oriented po sila. Very religious. Sa finance, magaling po sila. Which is, yun po na-adapt po sa kanila. Aside from doon yung unity po, when it comes, ganito po, nangyayari sa kanila. Nagtutulungan, kaya po, proven po, kaya po, mayaman na bansa po sila, puro po. Small country, pero mayaman sa katalinuhan. Ito nga mga sangkaya, ang Israel po kasi sa Middle East, ang kaisa-isang bansa na mayroong democratic system. Okay? Mayroong demokrasya na bansa. Sa napakaraming bansa na nakapaligid, Israel lamang po mayroon. Imagine niyo yan, mga sangkay. Ikaw lang yung naiba.
Ikaw lang yung democratic country. Ang bihira. The rest, mga authoritarian country. But in Israel, no. Hindi po. 15 years ako sa Israel. They are good-hearted people. Lahat pantay-pantay. Lahat benefits na kukuha mo. Walang kapantay sa Israel sa kabutihan nila sa batas. Ni kahit anong lahi ka, parehong benepisyo makuha mo tulad sa kanila. This is truth. God bless Israel. So, kahit ano daw pong lahi mo, nagtatrabaho ka doon, pare-parehas po ang benepisyo doon sa Israel. Ayan, mga sangkay. So, halos lahat, no? Kahit dito, basahin na lang itong mga komento, mga sangkay, talagang lahat po ng mga kababayan natin na nag-work doon, nag-testify po sila, nag-testimony kung gaano kabubuti itong Jewish. And hindi na rin po nakapagtataka na though hindi po nila kinilala si Jesus Christ as Messiah, okay? Binless pa rin po talaga sila ng ating Panginoong Diyos. Bakit? Yun po yung pangako ng ating Panginoong Diyos sa bayan niya. Mula po kay Abraham, Isaac, and Jacob. Yun po yung naging covenant na talagang iingatan niya ang Israel, pagpapalain. Siyempre, kasama po dyan yung pagpalo sa kanyang bayan, mga sangkay, ng maraming beses dahil po sa kanilang pagsuway sa utos ng ating Panginoong Diyos. No? At hindi nila kinilala sa ngayon si Jesus Christ as Messiah, pero sa propesiya ng Biblia, mga sangkay, darating at darating po ang araw. Okay? Darating at darating po ang time. Ayon po kay Apostle Paul, yung appointed time na makikilala muli ang Messiah. Okay? At ayon po sa propesiya, mga sangkay, kung babasahin po natin ang Book of Prophecy, Bible, mababasa po natin doon na after po ng time ng Gentiles, ng church, natin mga Kristiyano, babalik naman po ang mata ng ating Panginoon sa kanyang bayan na Israel. Kaya pagdating po sa Bible prophecy, malaki ang involvement ng Israel nitong mga huling mga panahon bago dumating ang ating Panginoong Diyos. Well, ano po ang inyong komento tungkol po dito? Just comment down below. Now guys, I invite you please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube, then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone. Bye-bye.